Itong ating yema cake ngayon, na niluto lang po natin, gamit lang po yung ating steamer. Yes, kahit wala po tayong oven, pwede po tayong makagawa nito. At pwede rin po natin gawing pang negosyo. Tingnan nyo po kung gaano po ito kalambot. Dito rin po ipapakita ko sa inyo yung paggawa po ng ating yema frosting na talaga naman pong yemang-yema yung lasa. Tara na po at mag-umpisa na tayong magluto. Dito po pinaghiwalay lang natin yung egg whites at egg yolk. Kahit ano pong pamamaraan ng paghihiwalay nito ay depende na po sa inyo. Ang importante lang po, malinis lang po yung pagkakagawa. Tinabi lang po muna natin yung ating egg whites. Then yung egg yolk, hahaluan po natin ito ng asukal, kaunting asin, oil. Dito po pwede kayong gumamit ng chiffon oil, vegetable oil, pwede rin po yung canola oil. At dito po ang gamit ko ay orange juice or yung royal, pero if ever lang po talaga na hindi ito available sa inyo, pwede naman pong tubig na lang. Yun nga lang, may dagdag na linamnam po talaga itong ating orange juice sa atin pong gagawing cake. Imimix lang po natin itong mabuti hanggang sa tuluyan pong mag-melt yung asukal bago po natin sasalain at ilalagay po yung ating mga dry ingredients. Cake flour po yung gamit kong harina dito, pero if ever po uli na hindi available, pwede naman pong all-purpose flour. Para maiwasan nyo po yung pagka-overmix, ganito na lang po yung gawin ninyo. After nyo pong mailagay yung harina, haluin nyo po muna mabuti hanggang sa wala na pong buo-buo bago po kayo maglalagay ng pampaalsa or bago po natin ilalagay yung ating baking powder. Sa ganitong pamamaraan rin po, maiiwasan po natin makapag-create ng maraming bubbles sa atin pong mixture. At habang wala pa rin po yung ating baking powder, pwede pa rin po natin itong haluin ng mas mabilis. Huwag rin po natin kalimutang salain yung ating baking powder para kaunting halo na lang po yung ating kailangan. Pagkatapos po nating mahalo itong lahat, ito naman po yung ating isa-set aside. Then babalikan naman po natin yung ating egg whites. Gagawa po tayo rito ng meringue na dito po ipapakita ko sa inyo. Pwede po kayong gumawa nito. Gamit lang po yung ating hand mixer na 100 plus lang po kapag bibili po kayo sa mga online stores. Yung ating egg whites, hinaluan ko lang po ng kaunting white vinegar. Tutulong po ito para po sa stability po ng ating gagawing meringue. If ever po na available sa inyo yung cream of tartar, pwedeng yun po yung inyong gamitin. Then dito po kapag foamy na po itong ating egg whites, magdadagdag na po tayo rito ng asukal. Make sure lang po na paunti-unti lang po yung paglalagay para hindi naman po bumagsak ito pong ating ginagawang meringue. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibit nito hanggang sa ma-reach po natin yung stiff peak. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa nitong ating video, malamang nagugustuhan mo ito, pwede ka po bang malaman yung lugar ninyo kung saan po kayo nanonood nito para naman po malaman ng inyong mommy loves kung hanggang saan umaabot itong ating chiffon cake recipe. Palatandaan lang po para po sa mga bago lang po sa paggawa ng meringue, kung na-reach nyo na po yung tamang peak nito, kapag tinaas nyo po dapat yung mixer, makakapag-create na po kayo ng patusok at hindi na po ito babagsak. Ganito po yung sinasabi ko sa inyo. Make sure po na na-mix po nating lahat yung ating egg whites hanggang dun po sa pinakailalim dahil makakaapekto po ito sa atin pong gagawing cake. Sa iba, soft peak pa lang po or katulad po nung unang pagangat po natin dun po sa ating mixer, tinitigilan na po nila yung pagbibit po sa egg whites. Sa akin po kasi mas effective kung stiff peak para po kahit hindi kayo ganun kabilis maghalo po ng inyong meringue sa inyong pong cake batter, hindi po ito basta-basta babagsak. Then, imimix na po natin yung ating cake batter kanina dito po sa ating meringue gamit po ang cut and fold process. Sa mga bago lang pong gagawa nito, depende na po sa inyo. Pwede pong yung meringue ang idagdag nyo po ng paunti-unti doon po sa inyong cake batter or pwede naman pong itong ating cake batter ang paunti-unti nating idadagdag dito po sa ating meringue. Mabagal lang po yung paghahalo nito, binilisan ko lang po para hindi kayo mainip dito po sa ating video. Basta make sure lang po na iisa na po yung kulay ng ating meringue at ng ating cake butter, titigilan nyo na po sa paghahalo. Tatlong 6x2 inches or dalawang 6x3 inches po yung magagawa nyo dito po sa ating recipe. Tingnan nyo po yung ating cake batter, kung titingnan ninyo medyo fluffy na po dito pa lang po or medyo malapot na po yung ating mixture. Make sure po na ganito po dapat dahil kapag mas malabnaw po dito, possible po na papalpak po yung gagawin nyo pong cake. Then, i-flatten lang po natin yung pinakaibabaw at huwag niyo pong kalimutan na itap po ito ng ilang beses para kung sakaling may nakreate pa po tayong bubble sa pinakaloob, mag-release pa po ito. Sa puntong ito, dapat po kulong-kulo na po yung tubig sa inyong steamer. Kung steamer po yung gagamitin nyo, kung oven naman po, preheated na po ito ng 160 degrees Celsius. Ibibake po ng 35 minutes, taas at baba po yung init.
At sa mga walang oven, heto na nga po yung sagot. Pwedeng-pwede po sa ating mga steamer. Dapat po kulong-kulo na po yung tubig. Then isasalang po natin ito over medium-low heat ng 50 minutes. Ito na po yung ating na-bake sa ating oven. Much better pong mapa-oven or mapa-steamer man po. Mag-toothpick test pa rin po kayo para masigurado nyo pong luto na po hanggang sa pinakaloob. At kung tinap po natin ito bago po natin isalang, huwag nyo rin pong kalimutan. Itap po uli ito once na po ito ay naluto na. Then itaob lang po natin ito hanggang sa ito po ay tuluyan ng lumamig. After po nating matoothpick test yung ating cake, if ever po na hindi pa po ito fully cook or medyo basa pa po ito, magdagdag na lang po kayo ng inyong steaming time. Same lang po yung proseso kanina, itatap lang din po natin ito ng ilang beses, then itataob rin po natin ito hanggang sa ito po ay tuluyan ng lumamig. Mapapansin ninyo, kusa na rin po itong matatanggal sa kanya pong pan. Ito na ngayon yung pinaka-resulta ng ating ginawang cake. Ito po yung niluto sa oven. Mapapansin nyo naman po na medyo nag-brown din po yung pinaka-top. Napaka-soft and fluffy. Katulad po ng nakikita nyo, pinipipi ko na po ito pero nagba-bounce back lang po ito. Yung ating niluto naman po sa ating steamer, mapapansin niyo na hindi po talaga magba-brown yung pinaka-top. Pero tingnan nyo po kung gaano naman po ito kalambot. Parehong-pareho lang po dun po sa niluto po natin sa ating oven. Kaya ngayon po, heto na po yung mga sagot sa inyong mga katanungan or dun po sa inyong mga worries. Kahit wala po kayong oven, makakagawa po talaga kayo ng napaka-soft and fluffy na chiffon cake. Kinat ko na rin po sa pinakagitna para makita nyo na rin po yung pinakaloob. Para naman po sa ating yema frosting na talaga naman pong I can assure you, yemang-yema po talaga yung lasa nito. Sa isang malinis na bowl, pagsamasamahin lang po natin yung condensed milk. Dito po 1 kalahating lata po ng evaporated milk yung ating magagamit. Pero sa ngayon, 1 lata lang po muna yung aking inilagay. Mamaya po natin gagamitin yung kalahating lata naman po ng evaporated milk. Gagamit rin po tayo rito ng 4 na pirasong egg yolk, kaunting cornstarch, then haluin lang po muna natin itong mabuti at iset aside. Then, sa isang pan, mag-caramelize lang po tayo ng asukal. Over medium heat po yung lakas ng apoy natin dito. Pero kapag nagsimula na pong mag-melt yung asukal, hinaan na po natin yung apoy. Kapag natutunaw na po yung asukal katulad nito, dito na po tayo magsisimulang maghalo. Ito pong ginagawa natin ngayon ay napakalaki po yung may aambag sa atin pong gagawing frosting. Bukod sa magbibigay na po ito ng magandang kulay, malaki rin po yung may aambag ng caramel flavor dun po sa ating gagawing frosting dahil mas magiging yemang-yema po talaga yung pinakalasa nito. Kapag fully melted na po yung asukal, mas hinaan pa po natin yung lakas ng apoy dahil dito na po tayo magdadagdag pa nung kalahating lata nga po ng ating evaporated milk. Mamumuo po ulit talaga yung asukal, huwag na po kayo mag-bore dyan. Tuloy-tuloy lang po ulit tayo sa paghahalo nito hanggang sa tuluyan po ulit itong mag-melt. Dito po, pwede nyo na po ulit i-adjust at medyo lakasan po ulit yung apoy ng inyong kalan. Sa tuwing nagluluto po tayo, mas nakikita po natin yung actual na nangyayari dun po sa ating niluluto. Kaya pwede nyo na pong i-adjust yung lakas ng apoy. Depende na po ito sa inyong ginagawa. Kapag tuluyan na po ulit nag-melt yung asukal, ilalagay na po natin ng dahan-dahan po yung ating mixture kanina. Mahinang-mahina po muna uli yung apoy para naman po hindi mabigla yung ating mixture at yung pinaka-egg yolk hindi po ito basta-basta maluto agad. At habang nilalagay po natin ito, patuloy po tayo sa paghahalo. Dito po, pwede nyo na po uling i-adjust yung lakas ng apoy. Pwedeng medyo lakasan nyo po ito. Basta make sure lang po, tuloy-tuloy lang po tayo sa paghahalo para naman po even yung pagkakaluto nito. Katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, guaranteed po talaga yung sarap itong ating yema frosting. At para mas creamy pa, maglalagay rin po tayo rito ng all-purpose cream. Then patuloy pa rin po yung paghahalo natin dito. At kapag kumulo na po ito, maglalagay na po tayo rito ng butter or margarine. Hahaluin na lang po at papatayin na po yung apoy sa ating kalan.
Habang mainit pa, sasalain na natin ito para makasure tayo na smooth po talaga yung consistency. Ngayon, tuluyan na po natin itong papalamigin, pero para hindi naman po ito magkaroon ng film or yung parang skin po sa pinakaibabaw, lagyan po natin ito ng cling wrap or kahit na anong malinis po na plastic. Dapat po nakadikit po talaga yung ating plastic dun po sa ating pinaka-frosting. Yung paglalagay po ng frosting sa atin pong mga cakes, nakadepende na po sa inyo yung dami. Pero yung frosting po na ginawa natin ngayon, kakasya po ito sa dalawang recipe nitong ating cake. Or kasya po sa 4 na 6x3 or 6 po na 6x2. Kapag tuluyan na pong lumamig yung ating ginawang yema frosting, ganito na po yung magiging consistency. Then, katulad po nung nakita nyo, hinati ko lang po sa gitna yung ating cake. Nilagyan ko po ng frosting, then nilagyan ko po ng grated cheese bago ko po ibinalik yung kalahati po ng cake. At ngayon, lalagyan ko po ulit ng frosting at ng grated cheese. Kung titingnan, halos wala po talagang pagkakaiba yung niluto po natin sa ating oven. Ganoon na rin po yung ating in-steam naman sa ating steamer. Ito pong ating binuksan at kakainin ngayon. Ito po yung ating niluto sa ating steamer. Para makita nyo po talaga na napakalambot at sa lasa pareho pong napakasarap. Kaya sa mga namomroblema dyan na hindi raw po sila makagawa ng mga cakes na aking ina-upload dahil wala daw po silang oven, ngayon po nakikita nyo po talaga na pwedeng-pwede po itong lutuin gamit lang po yung ating mga steamer. Sana po ay muling nakapagbahagi sa inyo ngayon ang inyong Mommy Loves ng isang makabuluhang video. So paano hanggang sa muli po nating pagluluto!